Sila Cora at Clara ay isang identical twin na magkasundong magkasundo. Si Cora ay may longtime partner na si Quinn at itinakdang ikasal sa susunod na buwan. Ngunit may isang trahedyang nangyari kay Cora na hindi inaasahan ng lahat, Dad, I will call Quinn and tell him what happened to Cora. sabi ni Clara. At kukontakin na sana ang fiancé ng kanyang kakambal. No, Clara. We need to keep this secret to everyone. Her wedding is next month. Nagtaka naman si Clara sa sinabi sa kanya ng kanyang ama. Kaya nagpunta sila sa opisina ng kanyang ama. You will pretend as Cora starting today, Clara. Seryosong walang paligoy-ligoy. Nasabi ng kanyang ama. Nagulat man ay hindi agad nakapagsalita si Clara. Do it for your sister Anak. You know how much Cora loved Quinn. And if Quinn find out, it will do bad to our company. Seryosong sabi nito. Napahiling si Clara habang puno ng luha ang kanyang mukha. But Dad, they love each other. I know Nam and Quinn will understand. Seryosong sabi ni Clara. Hindi niya maisip na magpapanggap siya bilang Cora. Mahal niya ang kanyang kapatid. Pero handa nga ba siyang iwan ang buhay niya para sa kakambal? Hanggang kailan siya magpapanggap? Makakaya niya kayang gawin ang magpanggap? Oo, magkamukha sila ni Cora. At may ibang mga bagay na pareho sila ng gusto, pati na rin ang kanilang pag-uugali. Pero anong mangyayari sa kanya pagkatapos ng lahat? Maging ang kanilang boses ay parehong-pareho. I don't want to say this and put a blame on you, Clara, but your sister tried to protect you, so at least you can do this little favor for her. Nanginginig ang kalamnan ni Clara sa mga nangyayari, ang bilis ng pangyayari. Maging siya ay may natamong sugat, pero hindi ganun kalala ng natamo ni Cora. Tama ang kanyang ama, hindi sana siya maliligtas kung hindi dahil sa kanyang ate. Hindi maiwasang isipin ni Clara ang nangyari kagabi. Habang naglalakbay sila, Clara at Cora, sa madilim na kalsada, masaya silang nag-uusap tungkol sa papalapit na kasal ni Cora. Next month ka na ikakasal, sis. May oras ka pa para mag-isip at umatras. Pabirong sabi ni Clara na agad namang binatukan siya ni Cora. Gagi, you know I love Quinn. Kahit wala pa yang kasunduan about sa kumpanya. Natatawang sabi ni Cora, Basta aim happy for you, sis. I love you too. ngunit sa isang iglap nangyari ang hindi inaasahan. Bigla na lang lumakas ang ulan. Ang mga patak nito ay mabigat na rinig sa bubong ng sasakyan, Cora, mukhang mabigat ang ulan. sabi ni Clara, nag-aalala sa kondisyon ng kalsada. Okay lang to, kaya natin to. Sagot ni Cora, ngunit sa kanyang mga mata, nakikita ang pagbabago ng sitwasyon. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, ang kalsada ay nagiging madulas. Bigla, bumangga ang gulong ng sasakyan sa isang malaking bato. Cora, watch out! Sigaw ni Clara, ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang mag-slide ang sasakyan at sa takot, si Cora ay kumilos ng mabilis. Clara, labas dali! Utos niya habang itinulak si Clara, palabas nang mabuksan niya ang pintuan ng sasakyan. Cora, huwag! Sigaw ni Clara, ngunit wala nang pagkakataon si Cora. Sa gitna ng pagkabangga, ang kanyang paa ay naipit sa dashboard at ang kanyang seatbelt ay hindi matanggal. Don't worry about me. I will follow you later. Sigaw ni Cora, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala at takot sa kaligtasan nila. Ang ulan ay tila nagiging mas malakas at ang lupa ay nagiging madulas. Sa ilalim ng matinding ulan, nagsimula ang landslide. Ang mga bato at lupa ay unti-unting bumabagsak mula sa bundok. Cora! Sigaw ni Clara habang tumatakbo siya kay Cora. Medyo malabo na rin ang kanyang paningin dahil sa lakas ng ulan at ang pagkaumpog niya habang tumalon sa tumatakbong sasakyan. Naguguluhan at natatakot siya para sa kanyang kapatid. Ngunit si Clara, na nasa ilalim ng matinding takot at sakit, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang sasakyan ng kanyang kakambal
ay bumagsak sa bangin. Ang tunog ng mga bato ay umuugong sa kanyang tainga. Habang ang mga tao ay dumating upang tumulong, ay agad namang nawalan ng malay si Clara. Ilang araw, hindi umaalis si Clara sa tabi ng kanyang kakambal. Puno ito ng mga wire na nakasaksak mula ulo hanggang paa. Hindi niya matanggap ang ibinalita sa kanila ng doktor. Miss Jacob are brain death. Hindi niya na narinig ang iba pang sinabi ng doktor dahil bigla na lang siyang nagwala sa nalaman. This can't be. Dad, we can't lose her. Don't give up on her. Sigaw at wala niya. Hanggang sa 2 linggo, ang lumipas mula ng aksidente ay hindi pa rin umaalis sa tabi ni Cora, si Clara. Halata na nito ang pangangayat at ang magangmaga na mga mata dahil sa pag-iyak nito. Pinipilit niyang gisingin ang kapatid pero bigo siya. Tanging tunog lang ng mga machine ang maririnig at ang pag-iyak at pagwala niya. You need to pull yourself, Anak. Go out and be Cora. Quinn are worried about your sister. Hindi niya pinansin ang kanyang ama at tulalang nakatingin lang sa kanyang kapatid. Just let me be to my sister, Dad. I will take care of Cora, Anak. But you will take care of her life outside. But first, we need to send you off abroad so that they will not find you. Pinalabas nga ng mag-ama na pumunta ng ibang bansa si Clara para mag-aral, para maging malaya si Clara na magpanggap bilang Cora. Babe, I miss you. Are you okay? Agad naman siyang niyakap ni Quinn nang makita siya. Nagsimula na siyang magpanggap bilang Cora. You look thin. What happened? Tanong pa nito. Nothing, I just miss my sister. Sagot naman ni Clara. Oh, babe, I know Clara can handle it. We must trust her. Lambing naman ni Quinn at niyakap ang nobya. Isang araw bago ang kasal at walang araw na hindi dumadalaw si Clara sa kanyang kakambal para magbalita. Kahit na dineklara na itong brain death, ay hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa at sumusuko kay Cora. Sis, you need to wake up. Tomorrow is your big day. Umiiyak naman na sabi ni Clara. Sa kanilang dalawa, si Clara ang iyakin, habang si Cora bilang nakakatandang kapatid ay siyang malakas at matatag. Sorry, sis, if I need to pretend to be you. Ikaw kasi di ka pa gumigising yan. Sabi ni Clara na may halong hikbi sa bawat salita niya. Sige ka kapag hindi ka pa dyan bumanggon kukunin ko sa'yo si Quinn. Pagbibiro nito na siyang biglang bumilis at tumunog ng malakas ang mga machine. Sa taranta, ay agad niyang pinindot ang baton para tawagin ang mga nurse at doktor. Iyak lang ang nagawa ni Clara habang paulit-ulit na humihingi ng sorry sa kapatid. Sinasabing biro lang iyon. Nang malaman ng kanilang ama, ay pinagbawalan si Clara na lumapit kay Cora pansamantala. Dahil sa sinabi nito, ay nag-trigger ito para maging unstable ang kalagayan ng kanyang kapatid. Lumuluha si Clara habang kagat-kagat ang labi habang lumalakad sa altar. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Galit, sakit, pait, lungkot, at iba pang hindi na niya maipaliwanag kung ano ba ang dapat maramdaman. Nagpapanggap siyang bilang Cora sa mga tao na dapat itong araw na ito, si Cora ang pinakamasayang tao dahil sa pinakahihintay niyang kasal at maikakasal siya sa lalaking mahal niya. Pero siya ang humarap sa altar bilang Cora. From the playground to this moment, I vow to cherish every memory we've created. You were my first friend and my greatest love, and I promise to nurture that bond as we grow together. I will always remember the laughter of our youth and hold it close as we build a future filled with love and adventure. Madamdaming sabi ni Quinn ng kanyang vow. I promise to honor the journey we've taken, from innocent games to profound love. You are my safe haven, my partner in every dream. I will stand by you through all of life's chapters, keeping the spirit of our childhood alive in our hearts as we continue to write our story together. Sabi naman ni Clara na nabasa ang vow na sinulat ni Cora sa kanyang notes na nahanap nito sa kanyang kwarto. Having witnessed your vows and the commitment you have made to each other, in the presence of God and these witnesses, I now pronounce you husband and wife.
What God has joined together, let no one put asunder. You may now kiss the bride. Deklara naman na sabi ng pari, sa reception, tila nag-uumapaw ang kasiyahan. Ang mga bisita ay masayang nagsasalo-salo habang ang mga ilaw ay kumikislap sa paligid. Si Clara, na nagpapanggap bilang Cora, ay umupo sa tabi ni Queen. Pinipilit ang kanyang sarili nang ngumiti. Babe, I can't believe we're finally married. Sabi ni Queen, puno ng saya sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Clara kung paano siya tutugon. Yes, babe, we will be together forever. Sagot niya, ang boses ay halos nanginginig. Sa kabila ng ligaya ng lahat, ang sakit sa kanyang puso ay tila hindi mapapawi. Habang nag-uusap si Queen sa mga bisita, napansin ni Clara ang isang grupo ng kanilang mga kaibigan na nag-uusap. Ang mga ito ay nagkukwentuhan ng mga masasayang alaala kasama si Cora. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na dumudurog sa kanyang puso. Remember that time Cora and Clara pulled that prank on us? Sabi ng isa. Napatingin si Clara sa kanila. Lumalabas ang luha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kasiyahan, nagdesisyon siyang pumunta sa banyo upang makapag-isip. Habang nasa loob, nagmuni-muni siya sa mga nangyari. Until when do I need to pretend? Tanong niya sa sarili. Nang makabalik siya sa reception, napansin ni Queen ang kanyang pag-aalala. Hey, you okay? Tanong nito, may pag-aalala sa boses. Just thinking about everything. Sagot ni Clara, hindi alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman. Hey, you know you can tell me everything, right? Sabi ni Queen, na tila hindi nakakaalam sa tunay na sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, nagbigay ng toast si Queen. To my beautiful bride. Cora, you're my heart, my everything. Cheers! Tumayo si Clara at nagpretend na masaya, sumasabay sa mga palakpak ng bisita. As the honeymoon began, Clara still pretending to be Cora at nasa isang marangyang resort sa tabi ng dagat. Si Queen, puno ng kasiyahan, ay agad siyang dinala para maglakad-lakad sa magagandang tanawin. Sa bawat paglubog ng araw, naramdaman ni Clara ang ganda ngunit kasabay nito ang sakit habang nahihirapan siyang panatilihin ang kanyang pagkukunwari. Sa mga romantikong hapunan, palagi niyang naririnig si Queen na nagkukwento tungkol sa kanilang mga plano. Cora, ang saya-saya ko. Sabi ni Queen, nakatingin sa kanyang mga mata. Masaya rin ako. Sagot ni Clara, pero sa loob niya, tila siya ay isang impostor. Nang sila'y naghalikan at nagpalitan ng mga lambing, nag-umpisa silang magtalik. Nung una ay nagdadalawang isip pa si Clara dahil hindi naman siya si Cora at hindi niya mahal si Queen, pero kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Habang may nangyayari sa kanila, ay ikinabigla ni Queen na may nakita siyang dugo sa kama dahil hindi naman ito first time ni Cora at minsan nang may nangyari sa kanila. Pero hindi na niya ito binigyan ng malalim na kahulugan. Isang taon ang lumipas ay masayang nagsama bilang mag-asawa sila, Queen at Clara, na nagpapanggap bilang Cora. Wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Cora. Isang araw, bagsak ang balikat ni Clara na pumunta sa kanyang ama para ibalita ang nalaman. Dad, I'm pregnant. Iyak nito, nagulat man ay hindi nito pinahalata. Abort it, Clara. Maikling sabi ng kanyang ama. Naguguluhan si Clara sa kung anong dapat gawin. Alam niyang isa lang siyang impostor, pero sa isang taong pagsasama nila ni Queen, ay hindi niya mapigilang mahulog ang loob niya dito. Sobrang bigat ng dinadala niya at hindi niya alam kung makakaya pa ba niya pasanin lahat ng ito. Dad! Hindi makapaniwalang tugon ni Clara at umalis para puntahan si Cora. Cora, you need to wake up, please. Iyak niya. Hindi ko na kaya, ate, please. Sorry. Sa malalim na iyak ni Clara ay hindi niya namalayan ang paggalaw ng daliri ni Cora. Umiyak lang ng umiyak si Clara hanggang sa mapagod siya at makatulog sa tabi ng kanyang kakambal. Paggising ni Clara
ay agad niyang napansin ang mga nurse at doktor, maging ang kanyang ama na umiiyak, at pagtingin niya sa kanyang katabi ay nakatingin sa kanya si Cora. Cora, Agad niya itong niyakap at umiyak. Napakaiyakin mo talaga. Nakangiti nitong sabi sa kanya na mahina. Habang tinetest ng mga doktor si Cora, ay hinila si Clara ng kanilang ama sa pinakagilid ng kwarto. Your sister is awake. Soon you will stop pretending to be her, so you need to abort that. Matigas na sabi sa kanya ng kanyang ama. Napabuntong hininga si Clara at agad na pinunasan ang luhang tumulo sa kanyang mata. Walang kasalanan ang bata sa mga nangyari at hindi niya kayang pumatay, kaya itinago niya ito. Maging kay Queen ay hindi niya pinaalam. Come on, Clara, spill it. Sa ilang araw na nagdaan mula nang magising si Cora, ay patuloy ang kanyang pagpapalakas mula sa koma. Palagi ding tumadalaw si Clara na tila gustong sabihin lahat sa kanyang kapatid. don't hate me, Cora. Nakayukong pinipigilan na iyak ni Clara. How can I hate you, Clara? You are my twin, my other half. So come on, sabihin mo na. Hindi makatingin sa mga mata ni Cora si Clara habang sinasabi ang mga nangyari mula ng aksidente. Pagkatapos ni Clara magkwento, ay hindi makaimik si Cora. You? Tanging nasabi ni Cora at pinigilan ng sarili magsalita. Ilang beses na nagbuntong hininga. Hindi makatingin si Clara sa kanyang kakambal at ilang beses niya itong narinig na bumuntong hininga ng malalim. Natutunan mo ba siyang mahalin? Sa ilang minutong katahimikan ay nagtanong si Cora. No, sis. I am pretending to be you, so he thought him Cora at hindi naman siya naginala. Don't worry, after you recover pupunta ako ng ibang bansa. Hindi natapos ang sasabihin ni Clara nang bigla itong nagulat ng biglang may narinig siyang malakas na tumama sa pader. Napalunok siya nang makita si Cora na punipigilang magalit sa kanya at puno ng luha ang mata. You love him. Mahina nitong sabi habang umiiyak. Agad namang lumapit si Clara kay Cora. No, Adi, I know my place. Please don't be mad. Umiiyak na ring sabi ni Clara habang nakayakap kay Cora. Habang magkayakap ang magkapatid, ay may isang lalaking nakasilip sa pintuan ng hindi napapansin ng dalawa. Umiiling ito sa pagkalito at tumutulo ang luha sa nalaman. Napakuyom ang kanyang kamay. Hindi alam kung kanino magagalit. Niloko siya. Ginawa siyang tanga. Alam niyang maganda ang intensyon para gawin iyon sa kanya, pero hindi niya pa rin maiwasang magalit. Kaya pala, ang daming mga bagay na ipinagtataka niya na nagbago kay Cora dahil si Clara pala ang kasama niya. Ang kapatid ng babaeng pinakamamahal niya. Kaya ngayon, hindi niya alam kung paano haharapin muli si Cora sa nagawa niya. Fucking out loud, they had sex. Sa isang tahimik na gabi, si Clara ay naglalakad sa kahabaan ng mansyon. Tila aligaga ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang magpanggap bilang si Cora. Alam niyang darating ang araw na malalaman din ni Queen ang totoo. At iyon ang kinatatakutan niya. Bigla na lang lumitaw si Queen sa kanilang pintuan. Ang kanyang mga matay malamig at matalim, halatang puno ng galit. Clara, o dapat ba kitang tawaging Cora? Natigilan si Clara. Hindi alam kung ano ang isasagot. Halata ang tensyon sa pagitan nila at si Queen ay tila isang bulkan na malapit ng sumabog. Paano mo nalaman? Nauutal niyang tanong, bumabagsak ang kanyang loob. Hindi kumurap si Queen habang tinititigan siya. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman? Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa'yo. Ang paraan mo ng pagsasalita, ng pagkilos, iba ka kay Cora. Sinundan kita, Clara. Hindi mo na ako maloloko. Walang sagot si Clara. Ang bigat ng kanyang sikretong bumagsak sa kanya at alam niyang wala na siyang lusot. Sinira mo ang tiwala ko, Clara. I know it's not your fault, but damn it, Clara. Pwede mo naman sabihin sa akin. Now, how can I face Cora sa mga ginawa ko sa'yo? Walang nagawa si Clara, kundi ang tumungo at lumuha. Alam niyang nasaktan niya si Queen, pero wala siyang magawa. Wala siyang ibang pagpipilian noon. Ngunit ngayon,
Nararamdaman niyang patuloy na lumalalim ang kanyang problema. Quinn, hindi ko ginusto ang lahat ngito. Pinilit lang ako ni Papa. Pabulong niyang sabi habang bumabagsak ang kanyang luha. Hindi nakinig si Quinn. Sa tingin mo ba mapapatawad kita basta-basta? Sinira mo ako, Clara. At ngayon ipaparamdam ko sa'yo ang sakit ng ginawa mo. Dahil sa galit ni Quinn, sinimulan niyang pahirapan si Clara sa iba't ibang paraan. Sa tuwing may pagkakataon, si Clara ang naglilinis ng buong mansyon mula sa paglaba, paghugas, pagluto, at iba pa kasama na nito ang pagpapahirap sa kanya habang nasa kumpanya sila. Dahil personal assistant siya ni Quinn, bagamat sugatan ng puso, ay tiniis ang lahat. Alam niyang ito ang kabayaran ng kanyang kasinungalingan. Samantala, si Cora ay may nararamdaman na kakaiba kay Clara. Hindi lang tungkol sa pagpapanggap niya bilang siya, kundi may lihim na bumabagabag sa kanya. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Clara. Clara, bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Seryosong sabi ni Cora nang mag-usap sila. Isang gabi, nanlaki ang mata ni Clara sa tanong ng kanyang kapatid. Hindi niya akalaing malalaman ito ni Cora. How did you know? Tanong ni Clara, nanginginig ang boses. Wala nang lihim na hindi ko malalaman, Clara. Alam kong buntis ka at si Quinn ang ama. Malamig na sagot ni Cora. Hindi ko sinasadya, Cora. Nagkaroon ng mga pangyayari na hindi ko inasahan. Hindi ko gustong magpanggap bilang ikaw pero si Papa... Si Papa? Laging si Papa ang dahilan mo. Kailan ka ba matututong magdesisyon para sa sarili mo? Alam mo ba kung anong gulo ang idinulot mo? Bakit kailangan mo pang magpanggap? Tumataas na ang boses ni Cora habang ang galit sa kanyang mga matay hindi maitatago. Please, Cora, intindihin mo ako. Pakiusap ni Clara habang hawak ang tiyan niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napatingin si Cora kay Clara. Halatang naguguluhan sa kanyang emosyon. Sa kabila ng lahat, kapatid pa rin niya si Clara. Pero ang kanilang relasyon ay tila isang bombang malapit nang sumabog. Clara, I don't have that much time. My body, I don't know when it stopped moving. Kahit sa pagtayo, nahihirapan ako. And my brain are already damaged. It's a miracle na buhay pa ako ngayon. Napatakip ng bibig si Clara, hindi makapaniwala sa narinig. Whatever happened, you're my sister and I love you so much, kaya you don't need to pretend to be me. Nagulat lang ako sa mga nangyayari but I understand. Napayakap si Clara sa kanyang kakambal. I love you too, sis. At hindi ako magsasawang mag-sorry sa'yo, kaya you need to be strong. Kailangan mong gumaling. Huwag mo akong iiwan, ate. Iyak ni Clara sa kapatid. Malakas na bumukas ang pintuan at iniluwa doon si Quinn na lumuluha. Babe, Sabi nito at dahan-dahang lumapit kay Cora. Nang makita ni Clara si Quinn, ay lumabas muna siya ng kwarto para makapag-usap ang dalawa. Sa isang linggong lumipas, ay palaging dinadalaw ni Quinn si Cora, ngunit bigla na lang umubo ng dugo si Clara na ikinabahala ng lahat. Nakaupo sina Quinn at Clara maging ang kanilang ama na si Thomas sa harap ng doktor, kabadong naghihintay sa sasabihin nito. Halata sa mukha ni Quinn ang pag-aalala, samantalang si Clara ay tahimik lang na umiiyak. Nakaupo naman ang doktor, malalim ang buntong hininga. Alam niyang hindi magiging madali ang balitang ibabahagi niya. We've been monitoring Cora's condition closely since the coma, and we've conducted all the necessary tests. I'm sorry, but I need to be honest to you. Bungad ng doktor, ang tono niya ay seryoso at puno ng simpatya. Tumigil sandali ang doktor, tila nag-iisip kung paano sasabihin ang masakit na balita. Nang hindi na makatiis, sumagot si Quinn. Doc, sabihin niyo na po, anong kalagayan ng asawa ko? Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Dahil sa matinding pinsalang natamo ni Cora mula sa aksidente at sa pagkakakoma, humina ng husto ang kanyang katawan. Her organs, especially her heart and lungs, are struggling. Hindi na sila gumagana ng normal. The coma may have saved her life for a while, but it also took a toll on her body. Nagsalubong ang kilay ni Quinn. Parang hindi pa rin lubos na matanggap ang sinasabi ng doktor. Magagawa naman ng paraan, di ba, Doc? Anything at all? Umiling ang doktor. Halatang mabigat din ang kanyang damdamin. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Unfortunately, her body is shutting down.
Her organs are slowly failing and, based on our assessments, Cora only has about a week left to live. Naramdaman ni Queen na parang binagsakan siya ng mundo. Halos hindi niya maintindihan ang sinabi ng doktor. 1 week? 1 week na lang, Doc? Tumulo ang luha ni Clara. Tahimik niyang hinahaplos ang likod ng kanyang kapatid. Hindi ba talaga siya lalakas pa, Doc? Wala na ba talagang magagawa? Tanong ni Clara, halos pabulong din ang boses. Muling tumango ang doktor. Nakikita ang sakit sa kanilang mga mukha. I'm truly sorry. We can only make her comfortable now, but her body, it's too weak. The coma has left irreversible damage, and she's no longer strong enough to fight. Nagpatuloy ang doktor. Kahit na alam niyang masakit, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Kung may mga bagay pa kayong gustong sabihin kay Cora, o kung may mga huling sandali kayong gustong ipagdiwang kasama siya, I would suggest you do it soon. Tahimik na tumayo si Queen. Nilalabanan ang panginginig ng kanyang katawan I'll be there for her. Kahit hanggang sa huli, hindi ko siya iiwan. at sa sandaling iyon, alam nilang ang bawat natitirang sandali kasama si Cora ay magiging pinakamahalaga. Tahimik ang maliit na kapilya. Puno ng emosyon ang hangin. Naroon lamang sina Queen, Clara, ang kanilang ama, ang pari, at si Cora. Nakaupo si Cora sa kanyang wheelchair. Ang dating masiglang enerhiya ay ngayoy napalitan ng pagod dahil sa sakit na unti-unting kinukuha ang kanyang lakas. Suot niya ang isang simpleng puting damit. Nakapikit ang mga mata, ngunit mahigpit niyang hawak ang kamay ni Queen. Nakaluhod si Queen sa tabi ni Cora, damang-dama ang sakit habang tinitingnan ang babaeng minahal niya sa buong buhay niya. Mahina na ang kanyang paghinga at alam nilang pareho na hindi na magtatagal ang oras na natitira. Cora, nandito ako. Nandito kaming lahat gaya ng gusto mo. Dahan-dahang iminulat ni Cora ang kanyang mga mata at kahit mahina na, sumilay pa rin ang isang matamlay na ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Queen. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata, kagaya ng unang araw nilang nagkakilala. Hindi na ako tatagal, Queen. Pero gusto kong maging asawa mo bago ako umalis. Lumapit ang pari at sa isang tango mula kay Queen, nagsimula ang seremonya. Simple lang ang mga salita at tahimik na nagbigay galang ang buong silid. Mahigpit na hinawakan ni Queen ang kamay ni Cora. Ang hinlalaki niya'y dahan-dahang humahaplos sa balat ni Cora. Tila hinahabol ang bawat sandali na natitira sa kanila. I, Quinn, take you, Cora, to be my wife, in sickness and in health, until death do us part. Sabi ni Queen, nanginginig ang boses, ngunit puno ng pagmamahal. Mahina, halos hindi marinig. Sumagot si Cora, I, Cora, take you, Quinn, to be my husband. Hanggat kaya ko, mamahalin kita. tumulo ang luha ni Clara habang pinagmamasdan niya ang kapatid at si Cora. Alam niya kung gaano kahalaga ang sandaling ito. Tahimik na nakatayo ang kanilang ama sa tabi niya. Nakapatong ang kamay sa kanyang balikat. Mabigat ang mukha sa lungkot. Idineklara ng pari na mag-asawa na sila at sa huling lakas na meron siya, ibinulong ni Cora. Halikan mo ako, Quinn. Dahan-dahang yumuko si Queen at marahang hinalikan si Cora sa labi. Isang banayad na halik, puno ng pagmamahal at pangungulila para sa buhay na hindi na nila mapagsasaluhan. Nang humiwalay siya, muling pumikit si Cora, may kapayapaan at ngiti sa kanyang mukha. Mahal kita, Quinn. Huling bulong ni Cora. Mahal din kita, Cora. Sagot ni Queen, nanginginig ang boses. At sa huling sandali, humina ang paghinga ni Cora at dahan-dahan siyang bumitaw sa mundo. Hawak pa rin ang kamay ni Queen. Nakarating sila sa altar. Naging mag-asawa sila, gaya ng kanyang huling hiling. Ito ang pinakahuling kahilingan ni Cora. Isang hiling na natupad. Tahimik ang buong paligid habang nakaupo si Queen sa labas ng kanilang bahay. Tinititigan ang kalangitan na nagsisimulang magdilim. Ang huling mga araw ay tila isang mahabang panaginip o isang bangungot na hindi niya alam kung paano magigising. Wala na si Cora. At ngayon, ang mundo niya ay tila nawala ng direksyon. Nang maramdaman niyang may taong lumapit sa kanya,
Hindi na kailangang tingnan ni Quinn. Alam niyang si Clara iyon. Nang malaman niya ang totoo tungkol sa pagbubuntis ni Clara at ang pagtataksil nila sa kanya, halos gumuho ang lahat ng tiwala niya sa kanila. Ngunit heto si Clara ngayon, bit-bit ang anak niya. Nakausap na nila si Cora tungkol dito at pinayuhan silang palakihin at bigyan ng magandang pamilya ang bata. Quinn, pasensya kung niloko kita. Sorry talaga. Dapat noon palang sinabi ko na sa'yo para may oras ka pa para makasama ng matagal si Cora. Mahina ang boses ni Clara. Puno ng kaba. Nagbuntong hininga si Quinn, matagal bago siya nagsalita. Matagal ko nang iniisip kung paano ko tatanggapin ang lahat ng nangyari, Clara. Wala na si Cora at tama ka kung sinabi mo agad edi sana mas nakasama ko pa siya ng matagal. Napatingin siya kay Clara, kita sa mga mata niya, ang bigat ng kanyang nararamdaman. Pero hindi ko na kayang manatili sa galit. Pagod na ako, Clara. Lumapit si Clara at sa unang pagkakataon, tila may liwanag na nagbabalik sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako agad. Alam kong nasaktan kita. Pero gusto kong malaman mo na kahit sa bata na lang magpakaama ka, wag mo nang isipin ang sinabi ni Cora. Tahimik si Quinn. Binabalikan ang lahat ng oras. Nakasama niya si Clara. Ang lahat ng sandaling hindi niya namalayang may mas malalim na koneksyon pa pala sa pagitan nila. Hindi niya alam kung paano o kailan niya matatanggap ang lahat. Pero sa isang banda, may bahagi sa kanya na gustong subukang magpatawad. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at humarap kay Clara. Pinatawad na kita, Clara, pati na rin si Tito. Pero hindi ibig sabihin nito ay madali na ang lahat. Tumingin siya sa tiyan ni Clara. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Pero hindi ko kayang itakwil ang anak ko lalo na ang huling bilin ni Cora. Kaya handa akong harapin ito kasama mo kahit ano pa ang mangyari. Napaiyak si Clara, ngunit may ngiti rin sa kanyang mga labi. Salamat, Quinn. Hindi ko inaasahan ito. Pero salamat. Magiging okay din tayo. Nagsimulang maglakad si Quinn pabalik sa bahay. At kasunod niya si Clara. Hindi pa malinaw kung ano ang magiging hinaharap nila. Pero alam nilang hindi na sila babalik sa dating relasyon. Si Clara ay mananatili bilang siya, kasama ang kanyang dinadala, at si Quinn ay magsisimulang magpatuloy. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa bagong buhay na darating. At sa dulo, ang kanilang mga hakbang ay nananatiling bukas, walang katiyakan kung ano ang darating. Ngunit sa bawat hakbang, may bagong simula, may bagong direksyon, at may bagong buhay na sisibol sa kanilang harapan.